Great day po sa inyong lahat, especially sa mga SK leaders natin at sa mga kabataang nanonood. Ako po si Mac Florendo, isang sustainability advocate, isang youth volunteer, at founder ng Food Rescue Philippines. I'm also known as the Pinoy Food Rescuer. Bakit ba ako isang food rescue advocate? Simple lang, I don't want any good food go to waste. It was in 2015 nung nalaman ko about food rescue. Nag-aaral ako sa Amerika nung nalaman ko about food rescue. I was under a program called Young Southeast Asian Leaders Initiative at nakafocus ako sa environmental issues. Nung nasa Boulder, Colorado kami, nakilala namin yung grupong Boulder Food Rescue. Ang ginagawa nila, nangongolekta sila ng mga pagkain from various food establishments and they deliver all this food to communities in need. And they were just using bicycles. Actually, yun yung attraction sa akin, yung bike. Sobrang simple lang yung idea ng kukolekta ka ng pagkain tapos i-deliver mo sa mga nangangailangan na with just a bike. And it was attractive for me because with just pedaling, you're doing something for the environment and for the people. And that was a light bulb moment for me. Sabi ko, kung merong sobrang pagkain at nagugutom sa Amerika, mas lalo na siguro sa Pilipinas. So nag-research ako sa internet kung meron bang food rescue sa Pilipinas. Wala. So sabi ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, ito na yung magiging pasalubong ko. Siyempre, through the years, I had to learn more about food safety, nutrition, community engagement. Kailangan ko aralin lahat yon para ma-execute sa Pilipinas. And fast forward to 2025, ginagawa pa rin natin yung food rescue because nandyan pa rin yung problema ng pagkain na nasasayang at nandyan pa rin yung problema ng kagutuman. At masaya ako na marami ng grupo sa Pilipinas ang gumagawa ng food rescue. In fact, naging food rescue supervisor ako ng SOS or Scholars of Sustenance. Isa rin siyang food rescue organization kung saan we also connect with different food establishments and then we deliver them to people in need. At sa SOS, meron kaming systematic approach to do all this. Of course, very important yung data, yung food safety, at syempre lahat ng aspects para magawa yung food rescue. So before, I had to do it alone with friends, with volunteers. Sa SOS, meron kaming mga trucks, meron kaming kusina, at meron kaming mga partner community kitchens. Marami tayong pwedeng pag-usapan dito sa food rescue, pero ang pinaka-importanting tanong ngayon, paano at bakit ba dapat sumali ang mga SK leaders? Simple lang, dahil kayo ay mga youth leaders. You have the energy, you have the passion, and you have the reach. Lalo na meron tayong social media. At syempre, bilang SK leaders, may tiwala sa inyo ang mga community ninyo. Mas madali nyo makuha ang suporta ng iba't ibang mga sektor, mapa-public o private sector, at syempre kilala nyo yung mga communities na dapat tulungan. Ano bang makukuha natin sa advocacy na to? Hindi pera, kundi purpose. Merong malalim na pakiramdam ng fulfillment. Isipin mo you're doing something for the environment and the people with just one act. And we need this more than ever. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung sustainability. Ibig sabihin, kung ano yung na-enjoy natin sa panahon natin, dapat na-enjoy din ng susunod na generation, which is yung pagkain at environment. Ang fulfillment din na makukuha dito sa food rescue is you get to work with various people. Syempre, lahat naman ng tao kumakain, di ba? Bata, matanda, mahirap, mayaman. So, lahat tayo involved dito. Dito, madedevelop ang leadership skills nyo, collaboration, and communication. At matututunan nyo rin yung skills na involve ang pagkain. From food safety, food prep, nutrition, at iba pa. So, paano ba tayo magsisimula dito sa food rescue? Una, kailangan mong malaman, meron ba talagang pagkain na nasasayang? Sa experience ko, umikot ako sa university cafeteria namin, sa mga bakery, sa mga groceries, kahit sa palengke. At nagtanong ako sa mga tao doon, sa mga nagbebenta, sa mga may-ari, kung meron ba talagang sobrang pagkain na natatapon o yung mga pagkain na okay pa at natatapon. Or sabihin natin yung mga mag-e-expire na. Anong ginagawa nila sa mga pagkain ito? So pwede tayong mag-set up ng meeting kasama sila o pwede nating casual na itanong. Pangalawa, meron ba talagang nagugutom na Pilipino sa barangay natin o sa paligid natin? Siyempre, ang sagot dyan, siyempre. So, kailangan natin makakuha ng mga listahan ng mga tao o communities na talagang nangangailangan ng pagkain. Pangatlo, ano yung paraan para ma-deliver natin yung pagkain galing sa establishment
papunta dun sa mga communities. Nung nagsisimula ako, syempre bisikleta lang at syempre dapat maingat tayo sa pag-handle ng food. Meron ba tayong mga food containers? Meron ba tayong mga transportation from our volunteers o sa barangay o kung meron tayong kakilala o kung meron tayong sarili. Kailangan natin malaman yung oras ng pag-pick up at deliver. So kailangan natin i-coordinate lahat. Kailangan din natin malaman kung anong klaseng pagkain yung pwede nating ma-rescue. Siyempre may mga pagkain na hindi natin pwedeng i-rescue. Lalo na yung mga pagkain sira na, masisira na, o mabilis masira. Siyempre may mga pagkain din na bawal i-rescue kasi high risk sila. Tulad ng mga pagkain na may coconut milk, mga seafood, or yung mga pagkain na baka allergic ang mga tao. Pwede tayong magsimula sa mga simpleng pagkain, yung mga processed food, mga prutas, gulay, kasi pag may konting problema, nasa slice naman yan, nakakat naman yan. Pwede rin mga tinapay, kasi madali siyang i-handle at ipamigay at madali din siyang makonsume ng isang tao. Aaralin natin step by step kung paano talaga natin gagawin itong food rescue. Siyempre, iba-iba yung mga kausap natin, iba-iba yung lugar natin, at iba-iba yung magiging sistema natin. Excited ako para sa inyo kasi matututo talaga kayo dito. Nagsimula ako noong 2015 at I'm still a strong advocate for food rescue because we still need it right now. Kung nagawa ko siya 10 years ago, I'm sure mas magagawa niyo siya ngayon kasi ginagawa na rin ng maraming tao eh. At kailangan namin ang tulong niyo para mas marami pa tayong matulungan at syempre mas malilesen natin yung mga pagkain na natatapon. Excited na ako para sa inyo, para sa mga future food rescuers.